So ayan mga idol, magandang umaga po sa inyo lahat. Magtatanghali na. Mayroon po tayong home service dito sa malapit lang sa amin po. Meron po tayo ngayong i-repair na twin tub na washing machine. Ang problema po nito ay dryer, spin dryer. Sa katunayan po, ito aking na-check na lang po isang araw. Kaya nga lang ay hapon na, kaya hindi ko na po ginawa. Ang problema po nito ay nasa motor niya. Ito po. Ito po yung aking na-tester na rin po noong isang araw ay yung pong linya na galing sa motor ay sa pong linya ay walang resistance. Kaya ang gagawin po ko po dito ngayon ay aking babaklasin at titingnan kung kaya pang i-repair ang motor para kung sakali hindi mo napalitan po ng bagong motor. So ayan mga idol, balikan ko muna po kayo mamaya pagka nabaklas na po natin itong spin dryer niya, yung pinakamotor. So yan na mga idol, nabaklas ko na po ang pinakamotor niya. Ito po ang hitsura niya. Medyo may kalawang na kaunti sa hamog siguro po ng tubig. Yan. Ang model nga pala po nito ay Eureka, ang tatak 7.5 kilograms. So ayan. Balik tayo dito sa aking trabaho. Ito po ay naka rivet 4. Ito po ay ating sisilsilin para mabaklas po natin itong 4 na ito. Tapos ito, tatanggalin din po natin ito. Saka itong cover na ito, tatanggalin po natin ito. Yan. Balikan ko po kayo mamaya pagka nabaklas ko na po itong makina. Yan muna po kayo. So, yan na po mga idol. Update po ako sa inyo sa aking ginagawa. May napansin po ako dito. Yan. Nagpuputi-puti ang kanyang wirings. Yan, oh. Nag-uumido. Dahil ito po ay aluminum. Ayan. Ito po yung aking susubukan muna po. Tatanggalin ko po yung tali na yan para malinis natin kung wala pa siyang malaking problema. At kung makita yung putol, baka sakaling maidugsong po. So ayan. Magpapainit muna po ng aking panghinang at baka may hinangan po ako. Yan muna po kayo. So yan po. Update po tayo sa aking ginagawa. Yan po. Ang putol po nito mga idol ay bali naging 5. Dahil ang totoong putol nito ay 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya naging 5 po ito. Dapat 3 lang. Yung iba ay mga nag-uumido na rin. Kaya aking tinuluyan na. Ayan. Nilagyan ko na rin po yan ng pinaka tube, ang dugsungan. Para kung sakaling gumana, ay mas matibay. Naman po ay binahagi ko lang po sa mga sa mga bago lang po nag-uumpisa, mga beginners lang. Doon naman po sa mga master na ay ito po ay basic na lang po sa kanila. Dito po ay ang pagdudugsong po nito, palibasa po ay aluminum. Yan po ay ating kikiskisin po itong pinaka windings na ito hanggang sa lumabas yung kanyang pinakaputi. Tapos ang pagpupulupot po niyan ay doon sa walang kiskis para mas matibay po. Tapos lagyan nyo lang po ng ganyang wire. Tapos inyo pong ito ihinang para hindi kumawang pag nag-init ang pinaka windings niya. Ihinang nyo po yan mga idol. Yan. Subukan po natin ito kung uubra ba ang ating ginawa. Yan muna po uli kayo mga idol. Yan po mga idol. Natalian na po natin yan ng paikot ang kanyang pinaka wirings sa kanyang
windings. Madali naman po ang magtali niyan. Yan eh, konting tiyaga lang eh, kahit anong tali yan eh. May tali nyo na maayos yan mga idol. Yan po yung ating kakabit na po dito sa kanyang pinaka-housing. Yan. Saka po yung kanyang pinaka-tornilyo po na tinanggal kong rivet. Ito po. Ayan. Papalitan na lang po natin ng screw type na may nut. Ang size po nito ay 10. Tapos ang haba naman po niya ay 1.5. Yan po ang aking gagamitin para mas madali po magkabit niyan. Pakita ko na lang po sa inyo mamaya pagka ating kitestingin ng actual na hindi pa natin ikakabit sa kanyang pinaka body ng dryer. Yan, balikan ko po kayo. Alamin muna pong bubuuin yan mga idol. So ayan, naikabit ko na po ang kanyang pinakamotor sa kanyang housing. Yan po, makikita nyo yung kanyang pinaka screw na may nut. Yan o, makikita nyo na ikinabit ko na po yan. Ayan, tapos ito, kinabit ko na po lahat yan. Ito po, binili ko na. Ang size nga pala po nito, kung kayo po ay magkakalas nito, ay 8mm at saka 10mm. Ito po ang ginagamit ko. Itong pangkalas na ito. Ito may 8, 10, saka 12. Yan. Sa ngayon po ay ating actual testing po ito bago natin po ikabit doon sa kanyang pinaka body. Sa mga gusto pong gumaya, papaalala ko lang po sa inyo ay konting pag-iingat po kasi delikado po pagka po ganitong wala pong plug ang pinakasaksakan. Sa mga mahilig pong mag DIY ay doblehin nyo po ang pag-iingat dahil kuryente po ito. Saka ito po, ang gagamitin ko muna pong capacitor, itong aking dala bago po ito. Ito pa ang kanyang pinakalalagyan para may pakita ko muna sa inyo na gumagana na siya. Ayan, saglit lang po. So, yan na po, sinaksak ko na po yan. Gumagana na po yan. Yan ang kanyang pinakasaksakan. Ang kanya pong pinaka-common ay kulay blue. Kanya namang pinaka line capacitor ay red. Ang kanyang single capacitor ay yellow. Yan po. Nakasaksak ko yan. Yan, naglulos pa nga po. Yan. Ayan. Ako nga ay medyo nahihirapan po dahil wala pong tagahawa, kaya yan. Nakaipit ang plais sa kanyang pinakamotor at yan po ay pumipilwag pag tinitisting yan. Ayan. Isang kamay lang po at walang taga-video. Yan. Ayan. Magana na siya. Saksis ang ating naritoke na windings. Po mga idol, dahil balik ko na po yung pinaka motor niya po dito sa kanyang pinaka body. Ayan po. Ayan. Naikabit ko na po ulit yung kanyang pinaka brake. Saka yung sa drain. Binali ko na rin pati yung belt ng washing. Dahil pagka po binaklas yan tinatanggal po natin. Yan. Ayan, naibalik ko na po yan. At ipapinal testing na maya. Tapos yung pinaka wiring spoon niya, ito. Yan, yung yellow. Ayan. Yan pong kanyang pinaka single capacitor. Ayan, capacitor niya po. 4UA po yan. Yung red yan, naging tatlong kanyang wiring dahil galing sa motor ang isa na may galing sa capacitor, isa na may pataas, papuntang doon sa timer. Yan. Tapos rin namang isa, yan, blue, ang common. Yan. Pupunta dito sa fuse sa kanyang pinaka linya ng power cord. Yan po. Saglit lang po. Lalagyan ko lang po yan ng
plastic at ilalagay na po natin dito. Ayan. Ayan ang kanyang close-in wire connector. Kaya aking binalik na rin dahil medyo malambot na close-in wire connector. Nilagyan ko na rin ng electrical tape. Ayan. Yan, tatlong yan. Yan po, ipa-final testing na po natin. Ating ginawa. Ating naayos na po yung kanyang wirings yan. Nilagyan ko na po ng plastic. Saka ng cable tie. Tapos yung kanyang brake, yan ay kabit ko na rin po. Yan. Yan. Saka ito, tali na panghila ng sa drain. Saka yan dyan sa belt. Yan po tinatanggal po lahat pagka babaklasin po yan. Yan, at ipa-final testing na po mga idol. Yan, nakasaksak na po sa ating saksakan. Punta po tayo dito sa taas. Pihitin natin ang spin timer. Yung umuga-uga na po. Umuga-uga na, tumakbo na ang ating spin dryer. Ayan. Makita nyo, tumatakbo na yan. Ayan. Hindi naman pong washing na yan. Eh, wala naman pong problema. Papakita ko lang po sa inyo. Tumatakbo po yan. Ayan, pihitin natin ang kanyang wash timer. Ayan. Kasi lagay natin sa strong wash. Ayan. Okay na po. Ayan. Ayan. Balik po tayo dito. Makita nyo. Saka aking gagalawin dito ang kanyang pinaka sa ibabaw na takip. Kung gagana pa ang kanyang brake. Ayan, tumigil po. Baba ko po ulit. Ang pinaka ibabaw niya po. Ayan, pinaka takip. Ayan. Wala po ulit ang ating spin dryer. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking vlog sa araw na ito mga idol. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, like na lang po. Baka pwede pong pa-like, subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa bagong pong videos na i-upload. Yeah, maraming salamat po mga brother, mga idol, mga lods. Maraming salamat po sa inyong lahat suporta at God bless po sa ating lahat at ingat po tayong lahat mga idol.